Happy Saturday sa inyo mga kamarino at syempre sa pamilya ninyo. Kayo ba ay tumalon-talon nung bagong taon? Ako ilang taon na akong tumatalon. Ang sinasabi ko, try and try. Yeah. Oo, but I gained weight. Hindi height. Hindi height. Oo, gained weight dahil syempre sarap kumain, bagong taon. But you know, I do not make resolutions anymore. Yeah. Because I only see it again. But I have my visions and my dreams. I write it down. Palagi may dream. Palagi may dream dapat. I write it down, di ba? Good Good morning sa'yo, Admiral. And good morning din, Ayan. Maris. So nice to see you in a long time. Yes, I know. Pagkatapos ng maraming kinain. Oo, totoo. Long time no see, pero see. Pero okay. Masaganang bagong 2025, Admiral. Correct. Oo. Ikaw ba may vision and dreams ka that you always write it down? Tulad na sinabi mo, medyo hindi ko na sinusulat. Kasi sinasama ko na lang sa dasal ko. Di ba? Di ba? Sa dasal na lang. Because every New Year, di ba, prayers tayo. Doon ko na sinasabi sa dasal ko para nandun na lahat. Pero ako, dahil makalimutin ako, sinusulat ko talaga. And it's better for me also to write it down so that at the end of the year, I could see kung ano yung mga dreams na na-fulfill ko na. At kung hindi man, isusulat ko ulit. Kasi I'm sure I'm gonna fulfill everything. So ganyan din kayo, tip namin sa inyo yan mga kamarino, sulat ninyo. At makikita nyo how blessed you are dahil every now and then nakikita nyo na gaganap o na isa sa katuparan ang inyong mga pangarap. Wow. Ganda, di ba? Yung kabilang side naman doon, taon-taon nyo na siya nakikita mo. Wag naman pag gano'n, may problema na ho kayo noon, ha? Pero magandang mangarap, magandang meron tayong inaasam-asam at ina-achieve the goal for 2025, okay? To start the year right, I had time to reflect at this quote, and this is a saying from Vince Lombardi, and I quote, "The difference between a successful person and others is not the lack of strength, nor the lack of knowledge, but rather the lack of will." Ay, ang ganda! Yun ang will, yun ang dream, yun ang goal, yun ang objective, yung will. Yes. Kaya naman nandito kami para inspire kayo lagi. Every Saturday yan. Ang inyong daily dose of inspiration and daily dose of pieces of advice for each and every one, mga kamarino. Only for you. At mapapakinggan natin ang kwento ng pagsusumikap ni Captain. Si Captain Kim Abram Valencia. Siyempre, galing pa rin sa inyo yan. Alumnus ng Maapo yan. Ibang klase, di ba? O kaya dyan lamang po kayo, huwag kayong aalis, ha? Kunin nyo na yung kape at inyong pandesal, umupo na sa harap ng telebisyon, at samahan na kami dito sa first and the longest running television program para lang po sa inyong mga kamarino. All aboard dito sa Yan ang Marino. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. A captain, and at the heart of it all, just someone who never gave up on a dream. Mula sa pangarap na maiahon ng pamilya sa kahirapan, sumiklab ang apoy ng determinasyon ng ating featured kamarino for today upang pagbutihin pa, lalo na sa larangan na kanyang itinahak. From being a cadet to a master mariner and now a marine superintendent, dito sa kwento ni Captain Kim Abram Valencia, makikita kung gaano kalayo ka madadala ng iyong pangarap, pananalig, pagtitiwala at pagsisikap. I am Captain Kim Abram F. Valencia from class 2014, and I'm currently working at Nissin Kaiun Company as a marine superintendent in Japan. I've
been on board since 2015, right after my graduation. So it's been 9 years. Lumaki si Captain Valencia sa Cavite kung saan ang kanyang mga magulang ay kumikita ng less than minimum wage. Mula rito ay ninais na niyang iangat ang antas ng kanilang kabuhayan. Because of our status in life, so I think maritime studies became my ticket to a life where I could build and fulfill my dreams and help my family. Parang ito na yung chance ko na makapag-aral sa college na hindi mahihirapan. Kasi yung kapatid ko that time college din, so hindi kaya ng family ko na magpaaral ng 2 college. Wala pang nagiging marino sa pamilya nila Valencia at tanging kapitbahay lamang nila ang nagpakilala kay Captain tungkol sa pagiging isang marino at pati na rin sa MAAP. Ang sabi lang sa akin ng kapitbahay namin na scholarship to, na pag nakapasok ka, walang babayaran, libre lahat, pati kain, lodging. Ang una, sabi ko nga sa parents ko, sayang yung pinangbayad sa entrance exam. Sana pinangbili na lang natin ng ulam. Sana kasi parang feeling ko hindi ako makakapasa. Sa kabuuan ng panahong ito, ang kanilang katayuan sa buhay ang kanyang naging lakas ng loob. Kung kaya't gano'n na lang kalakas ang kanyang determinasyon na makapagtapos. Hindi ko rin talaga, wala akong idea about MAAP. Basta sabi, maritime school daw siya. So sabi ko, sige, try natin. Nung pagpasok ko dito, medyo nagulat na ako na, ganito parang academy pala talaga yung pinasok ko. Hindi pala siya normal na maritime school lang. Hindi pumasok sa isip ko yung hindi ko kaya, mami. Kasi wala nga akong choice. Kundi kayanin talaga yung challenges dito sa loob ng academy. So hindi ko in-entertain sa utak ko yung hindi ko kaya. So I'm very determined na matapos ko to, maging successful ako, makagraduate, and makahanap ng magandang trabaho. Bukod sa kanyang pamilya, naging sandigan din ni Captain Valencia ang kanyang mga kapwa batchmates mula sa Varellas class of 2014. Our class, we are like brothers. So, parang kami magkakapatid na dito. So we work together, we study together, we exercise together, even we take a bath together. So we're like brothers here. So pag may mga kami, sama-sama kami lahat. Pag may problema, sama-sama. Pag kasayahan, sama-sama pa rin. Nang dumating ang araw ng kanilang pagtatapos sa MAAP, mas lalong kumislap ang kanyang pangarap para sa isang mas masaganang buhay para sa kanyang pamilya. Masaya talaga nung nakita ko, kahit yung parents ko, nakita ko na nanonood sa bleachers, na nakikita nila na gusto kong sabihin na, mayroon na kayong marine transportation na graduate na anak. So, yun, sobrang excited din ako na someday makasakay ako sa barko and maka-earn din ng money para sa family. Matapos makagraduate mula sa MAAP, sinimulan na ni Captain Valencia ang kanyang karera in marine transportation bilang isang 3rd officer. After graduation, I began my journey as a 3rd officer with MOL company. And after a year, I think, I find another company, and that is Nissan Kayan Company. So I worked there from 3rd mate until master mariner. And after I became a master, Nissan Kayan Company, the owner of Nissan Kayan Company, reached out to me to become a marine superintendent in Japan. Now working as a marine superintendent, ang kanyang day in a life ay? As a marine superintendent, we are in charge of the operation of the vessel. So we are monitoring the vessel, the movement of every vessel na hawak namin, from loading to discharging, bunkering, the stores,
the provisions, even the crew replacement plan. Matapos ang higit 9 na taon mula siya ay makagraduate, nananatiling buhay pa rin kay Captain Valencia ang essence of being a MAAP alumnus. I owe everything to MAAP. No? I learned a lot from MAAP. Just what like I said earlier, I learned not only about maritime industry but also ethical responsibility and also to help others. Ngayon, naabot na ni Captain Valencia ang naunang pangarap at pangako para sa kanyang pamilya na isang masaganang buhay. Wala na siyang mas higit pang inaasam, kundi ito'y manatili at magtagal. Masasabi ko naman na ibang-iba na yung pamumuhay namin before as compared. Siguro yung stability na lang ng buhay. What was once a hard-to-reach dream para kay Captain Valencia ay kanyang natatamasa na, buhat ng kanyang pagsusumikap at suporta na natanggap mula sa kanyang mga mahal sa buhay at alma mater na MAAP. Embrace the challenges of life. Never lose sight of your dreams. The sea may be fierce at times, but it's also filled with boundless opportunities for those who are brave enough to chart their own course. Para sa mga gustong maging world-class kamarino, narito na ang petsa at lugar para sa entrance examinations ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, MAAP Class of 2029. Para sa kabuang detalye, maaring bisitahin ang maap.edu. This portion was brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space, where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. It's almost halfway through the start of 2025. Para mga kamarino, tanungin natin kung ano-ano ang mga hangarin nila this 2025. Looking forward sa magkasundo na po yung mga sa gobyerno natin. Kami pong mga seaman ay lalo na ako, matagal na po ako nagsisiman. Sa pag-alam ko po, tungkol lang dito po sa pensyon namin sa SSS. Ang pag-alam po namin, nung may nasagot po, may natanong po ako doon sa ibang mga nag-retired na po, na pensyonado na. 11,000 something po lang daw ang makukuha na every month. So, ngayon, it's very sad na tumaas po yung contribution ngayon sa SSS is around 4,000 something. Medyo sa akin naman pong concern kung sana po na kung gano'n naman, taasan din po yung pension namin. At sana yung lahat ng mga marino
maging maingat sa health nila po. Dahil unang-una po, pag hindi po kayo fit sa medical, hindi po kayo makakasakay sa barko. Mag-iingat palagi, tsaka huwag kalimutan mag-pray sa God. Yun lang po ang aking pananaw. Sana po yung lahat ng marino matutupad yung mga pangarap nila. Tulad ko po na nangangarap din na matatapos yung pag-aaral ng mga anak ko. At sa awa ng Diyos, nakapagpundar naman din. Pero lahat ng talaga yan na binigay po ng Panginoon. Lahat ng bagay ay galing po sa Panginoon. Higher promotions, mag-level up ako. One step up. Financial status ko. Sana kahit paano gumaganda-ganda. Makatagpo ako ng right person para po matulungan ako makapag-isip, matrain sa entrepreneurship na mga trainings. Sa isa pa, yung concern ko talaga po, sana si Sir Oka, sana makapagpatayo siya ng kahit maliit lang na ospital sa probinsya namin, sa Masbate. Kasi marami din po tayong mga seaman doon na which is Amosop member po. So, wala po kasing affiliated na hospital doon, si Amosop. So, pag halimbawa magpapacheck up kami mga seafarer o kaya yung mga kamag-anak namin, lalabas pa po kami dito. It takes time pa po, di ba po? Sana kahit papano makapagpatayo po doon o kaya makipag-partnership doon sa mga pribado o kaya pribadong hospital po doon sa amin. At the same time po, sana magkaroon na rin ng mga training centers po doon kasi pag may mga nire-require po yung company na trainings namin, lalabas pa ulit po kami dito sa Maynila para po mag-training. So, it takes money. Siyempre, yung travel po namin, hindi lang po kasi oras lang yung travel, days po. Tsaka meron naman pong eroplano pero napakamahal po kasi. Isa pa po siguro yung world peace po siguro, no? Yun yung pinaka-importante kasi napansin ko po kasi napakagulo na ngayon. Ang dami po kaliwat kanan. Dahil paalis na po ako, yung pag-alis ko na to, naalay ko po ito para sa pamilya ko, lalong-lalo na sa bunso kong anak na nag-aaral po siya ng kanyang kursong engineering sa UST. At sana po, pagbalik ko by October, na maging okay po ang buhay namin, sa pamilya ko po, sa mother ko, asawa ko, at sa mga anak ko, pati na rin po sa mga kapatid ko. Yung nilo-look forward ko this year 2025 ay tuloy-tuloy yung sampahan ko. Kasi this year, last year 2024, medyo natagalan ako sa pagsampa ng barko. Dahil siguro naghirap yung daming crew din na hire ng agency namin, kaya ganun na nangyari. Pero ngayon, nilo-look forward ko na tuloy-tuloy yung sampahan namin, babalik sa dati. Yung bahay na nakuha ko at yung sasakyan ko na mabayaran na maybe next 5 years. Continued employment. Sa family, stability, magandang buhay. Siyempre, yan ang natin. Yan ang aim natin sa pagtatrabaho natin. Sa kapwa marino, kailangan updated tayo sa mga trainings, sa skills. Kasi kailangan yan pag nandoon ka na sa barko, well-informed at saka skilled. Kailangan handa ka doon. Kasi pag nandoon ka na, confident ka sa trabaho. Para sa mga gustong maging world-class kamarino, narito na ang petsa at lugar para sa entrance examinations ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, MAAP Class of 2029. Para sa kabuang detalye, maaring bisitahin ang maap.edu. This portion was brought to you by GCash, SM Supermalls, Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings, and as the premier maritime academy in the country.
Be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Sa kanyang look-back message, No Worker Left Behind, ang pangunahing mensahe ni International Transport Workers Federation or ITF General Secretary Stephen Cotton. Ukol sa mga naganap na diskusyon sa ITF Congress 2024 noong nagdaang taon. Kinilala rin ni General Secretary Cotton ang mga pagsisikap na isinasagawa ng kanilang mga affiliates mula sa iba't ibang bansa, tulad ng Pilipinas na sa kabila ng mga hamong nararanasan sa industriya ng maritima ay patuloy pa rin ang pagsulong sa karapatan ng mga manggagawa. Transport workers do not just move goods, passengers and services. We move the world. Together we will continue to move the world forward. Thank you for your trust, your solidarity and your relentless dedication. Let's make the next 5 years count for transport workers, their families and a more just, peaceful world. Mga kamarino, nilagdaan na ang pinal na bersyon ng Implementing Rules and Regulations or IRR ng Magna Carta of Filipino Seafarers o Republic Act No. 12021 sa ceremonial signing na naganap sa Malacanang Palace noong January 8, 2025. Sa pinal na bersyon ng IRR na nilagdaan, 22 tuntunin ang nakasaad, kung saan ang mga pangunahing probisyong nakapaloob dito ay ang mga sumusunod. Strengthening seafarers' rights and welfare. Promoting equality and inclusion. Advancing maritime education and training at ensuring accountability. Ang ceremonial signing na ito ay naganap matapos unang isinabatas ang RA 12021 noong September 23, 2024. I am as happy as anyone that we have the IRR. We can now implement all of the provisions in the Magna Carta for our seafarers. Sa ating mga marino, saan man dako kayo ng mundo, patuloy ninyong binibigyan ng karangalan ng ating bansa dahil sa taglay ninyong kasipagan, kahusayan at katatagan. Kaya naman, sa bawat paglalayag sa bawat paglalakbay ninyo, kami po ay nasa likod ninyo, naglilingkod upang higit na maitaguyod ang inyong seguridad, dignidad at karapatan. Ito po ay simula lamang ng mas matatag at maliwanag na kinabukasan para sa ating mga marinong Pilipino at sa kanilang mga pamilya. Matapos ang signing ng IRR, ang susunod na hakbang sa implementasyon ng RA 12021 ay ang pagbubuo ng mga detalyadong guidelines ng bawat ahensyang kabilang dito. At maaasahan ninyo na dito sa ating Yanang Marino, iisa-isahin natin at bibigyang linaw ng paisa-isa ang Magna Carta for Seafarers para sa ating mga kamarino. Para sa mga gustong maging world-class kamarino, narito na ang petsa at lugar para sa entrance examinations ng Maritime Academy of Asia and the Pacific, MAAP Class of 2029. Para sa kabuang detalye, maaring bisitahin ang maap.edu. This portion was brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fun, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Welcome to the Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your next training and events destination. Step into our inviting space,
where innovation thrives and connections are made. We are Philippine Trade Training Center Global MSME Academy, your gateway to exceptional events and transformative training experiences. Contact us today to elevate your next event or training session. The Maritime Academy of Asia and the Pacific continues to sail forward with modern facility, active cadet sponsorships, advanced education and trainings. And as the premier maritime academy in the country, be a future world-class marine officers. Be at MAAP, ensuring excellence at sea at all times. Ang bawat bayaning Pilipinong magdaragat, may kaagapay, may kaibigan, may kakampi, may kasangga, may kabalikat. Ang iyong Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Kasama mo sa tunay na malasakit. Dahil AMUSUP cares. This portion is brought to you by GCash, SM Supermalls. Pag-ibig Fund, lingkod pag-ibig, tapat na serbisyo mula sa puso. Tatak at alagang maap talaga ang kwento ni Captain Kim Abram Valencia. Natatandaan mo pa ba siya nung kadete siya? Oo, natatandaan ko rin naman. Paano siya nagtayo pa siya? Ganun. Pero at least payat pa rin hanggang ngayon. Ay, really? Na-maintain niya yung katawan niya. Oh, di ba? Nakakatuwa. Biro mo parang dati totoy. Tapos ngayon, wow, iba na siya. Tapos diba? kapitan pa. Oo, di ba? At ang galing mo rin, Admiral, kasi kilala mo silang lahat. Noon. Yeah. Diba? Yeah, nakakuha ko pa rin yung mukha. Nakakalimutan ko na kung minsan yung mga nickname. Naalala ko pa rin yung pangalan. Oo, ibang klase. At syempre, ang kwento, sana po ay magsilbing inspirasyon para sa ating mga kadete na huwag mapaghihinaan ng loob, imbis po ay gawing itong fuel. At challenge. Yes! Para maabot natin ang kanilang mga pangarap. Yun, agree, di ba? Saludo kami ni Mare sa inyo, Captain Valencia, at iba pang mga kadete, mga seafarers na dumadaan sa hirap ng buhay marino. Ayan. Talagang may mga concerns, hindi may iwasan yan, Admiral. Pero yung pagharap natin sa mga concerns na yan ang nagpapakita ng tibay ng ating kalooban at ng binanggit nating will kanina sa ating intro, di ba? And although we have to go na, mga kamarino, alam nyo naman, every Saturday, magkikita-kita pa rin tayo, ha? Kaya wag nyo pong kalilimutan, Saturday, anong oras, Admiral? 8 o'clock to 8:30 in the morning, Saturday po. At kung meron kayong gustong balikan ng mga episode natin, sundan lang po kami sa aming YouTube, hindi amin, sa aming YouTube channel. Yes. Ang title ay My Channel. Yon. Kanya daw yun. My, hindi sa inyo, my. Hindi kanya, my. M-Y or Mariao Channel, ha? At syempre, subaybayan yan, i-like at mag-subscribe na po kayo dyan, ha? But for now, Anchors away. Bye, everyone! Bye-bye!